Hello guys, mga kapatid na kamaharlikan, sa sulok man ng mundo kayo ngayon, mabuhay po kayo. Magandang umaga, gabi, hapon, tanghali, sa sulok man ng mundo kayo ngayon. Hangad ko na nasa maayos kayong kalagayan, ligtas sa lahat ng oras at malayo sa lahat ng uri ng mabibigat na karamdaman. Okay, sa mga nagtatanong, gusto ko lang pong bigyan ng linaw yung mga nangyari. Nakakalungkot talaga. Totoo lang, nalulungkot ako pero wala tayong magagawa. Sabi nga, life must go on. Okay? Gusto ko lang pong bigyan ng linaw yung mga bagay-bagay na nangyari itong mga huling linggo. Hindi naman po kaila sa inyo na ako po ay solid supporters po ni Queen Helen Abdurrahman. At ang channel po na ito ay inspired po sa kanyang programa. At wala pong grupo akong naghikayat sa akin para suportahan siya. Kumbaga mag-isa ko lang po. Sinubaybayan ko ang kanyang programa at naniniwala ako sa kanyang advokasya, kaya sinuportahan ko siya at ginamit ko ang channel na to para kumbaga maging tulay, okay, katulong sa mga tao na mga kapatid na nakikita ko parang mga mga ligaw, hindi alam kung saan sila susuling, hindi alam kung paano kumonekta. Ngayon po ay hindi naman po kaila sa atin o sa inyo na ipinakilala ko po kumbaga sa aking mga followers na sumusuporta, naniniwala kay Queen Helen Abdurrahman. Hindi man po kaila sa inyo na ang mga inquiries na nag-inquire sa akin ay ibinabato ko lahat sa Bulacan chapter. Dahil nga po, kumbaga dati po kasi mayroon akong group chat na kinabibilangan, okay? Ang pinaka-admin po namin doon ay si Dato Mario Kagawan. Kaya lang ay masyado siyang malayo at marami na rin siyang kumbaga problema, maraming OFW, marami siyang hinahawakan. So, parang ayoko na rin makapagpabigat sa kanya. Kaya itong sa Bulacan chapter total kako ay mas malapit ako. Kaya doon ako nag-connect. At nagpapasalamat man ako, tinanggap naman nila ako, sinali ako sa grupo, bla 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 bla. Ngayon kaya lang po nito mga huling panahon ay bigla nagkaroon ng mga hindi magandang pangyayari. Noong una nakikiramdam ako sa group chat, lang ako, ganyan. Tapos bigla nag-chat sa akin si Dato Edwin. Okay? Tatawagin pa po ba kitang Dato? Karapat-dapat pa po ba? Pero okay lang, sige po. Bilang respeto po, dahil yan yung title nyo, okay. Dato Edwin, Kuya Danilo, Deputy Danilo Ramos. Magkapatid po sila actually. Wala naman po akong against sa inyo. Okay, wala po akong against. Sa totoo lang po, sa mga naging mga kasama ko sa Bulacan, wala po akong against sa inyo. Totoo lang. Mapagmahal po akong tao kumbaga paano ko ba explain yun? Madali nyo nakuha yung loob ko kasi iisa yung prinsipyo natin ng mga panahon na yon. Iisa ang goal natin, ang sumuporta at tulungan ang mga kababayan natin na mahihirap. At naniniwala naman ako, nakita ko mabuti kayong tao. Pero nung itong mga huling panahon, mga huling linggo, huling buwan, sabihin natin huling buwan, may pagbabago. Nag-chat sa akin si Dato Edwin na kesyo may malaking pagbabago daw at may meeting daw sila ni 8-star General. Nasa totoo lang, hindi ko alam na ito pa lang si Pilota at itong si Hidaya ay isang tao lang at itong 8-star ay isang tao lang. Ito ko na lang nalaman. Okay, invited pa nga po ako doon pero hindi ako hindi ako nakasama. So, sabi ko, balitaan na lang kung ano yung mga sitwasyon. Yun nga, nag-PM sa akin si Ma'am Edina. Okay, alam niyo po yan, ma'am, na sinabi niyo sa akin na ang pinaka-papo na, head papo national ay si Dato Edwin Ramos. At first star general si
si Deputy Danilo Ramos. Hindi ko tuloy alam kung ano itatawag ko sa kanya, deputy ba, dato o general. So nagkaroon ng kalituhan, pero ganun pa man, o sige, sabi nila sa kaliwanagan tayo, sa totoo tayo, okay? Nakikiramdam lang po ako. Hanggang sa isang araw, sinabi ni ni Deputy Danilo Ramos sa akin sa Messenger na hati ang grupo. Merong grupo kay Pilota, 8-star General, kung saan sila nakagrupo, doon tayo. At meron din kay Dato Odi Lunfuga. Yung sa Mapinindo, secretariat ko yun. So, doon ako napaisip, kailan pa nahati ang isang kaharian na dalawa, kumbaga iisa ang reyna, hari, tapos divided ang kanya nasasakupan. Kailan pa nangyari yun? Baga, nag-isip na ako. Again, makiramdam pa rin. Hanggang sa, napapansin ko na yung mga post nila, ito na, Lady Min Canuto. Tapos, sinundan ko yung page ni Lady Min Canuto, sobrang below the belt ang pagdira niya sa Queen Helen Abdurrahman. Nasaktan ako, syempre. Tapos nakita ko, nagko-comment dito, si Dato Edwin, may hearts pa. Grabe. Nasaktan ako sa totoo lang. Kasi, yung feeling ba na, ganun ba kadali? Anong dahilan? So, wala akong pakialam sa dahilan nila. Doon sila kung gusto nila. Kung kaya ako nagsalita na, ay, ang ikinagagalit ko, ikinasasama ng loob ko, yung mga pangalan na pinasasubmit ni Queen doon sa mga leaders na isubmit sa Mapinindo dahil para ma-validate at siyempre maprotektahan yung mga tao na nandoon sa system, kaya kinukuha yung mga pangalan. Ang masama, ito na. Akala namin, dumating na yung ID eh. Hindi ako nagsalita dun sa coordinator namin. Tinignan ko yung ID. Wow, ba't ganito? Tapos, tinanggap ko yung ID. Ba't naglag doon na kumbaga para pupirma na katunayan na tinanggap ko yung ID. Okay, walang problema. Ngayon merong biodata. Fill upan daw yung biodata dahil may pagbabago. Isang palaisipan na naman sa akin, ito na, kumbaga yung mga puzzle na nabuo ko. Totoo lang kay Dato Odi, ayoko siyang maabala, nahihiya ako na magtanong sa kanya. Kasi, alam mo yun, alam mo busy yung tao, tapos magtatanong ka ng, meron namang coordinator na pwedeng pagtanungan, gano'n ba? Kasi diba, through channel nga, chain of command, meron na sa baba, doon ka magtanong ka agad sa taas. Maliban na lang kung may problema. So, nakita ko problema ito, tanong ko sa kanya, yan, chat ako. Ito na nga, display niya sa akin lahat-lahat. Wala yung buong Luzon, walang listahan na sinabmit sila. Umaasa kami na mayroong sinabmit. Okay? Doon na walang sinabmit, maliwanag. Walang sinabmit, pati yung Special Order 01 na kung saan, sandali lang kukunin ko yung kopya. May kopya ako niyan. Ito. Yung Special Order 01. Hindi nila sinabmit. Pwede muna tayo sa pangalan. Sa biodata. Walang utos ang Mapinindo Secretariat na magbigay ng biodata. Ngayon, nakausap ko, una kasi nag-post sa akin sa Messenger si Ma'am Edina ng
video ni Lady Min at saka ng profile ni Daya. Sinisingin ko lang. Tapos nang na-confirm ko na yung mga sitwasyon, nag-chat ako. Ma'am, ano pong ibig sabihin ng post ninyo? Kasi sabi niya kasi gumita lang tayong kapatid na hindi natin alam kung ano totoo, ganyan, bla bla bla. Ano po yung ibig niyo sabihin na gigita lang? Bakit hindi niyo binigay yung mga pangalan namin sa Mapilindo Secretariat na supposed to be ay hinihintay nila na dapat papasok na sa sistema? Pati yung pinapapasa sa inyo Special Order 01 na pinapipirmahan sa mga tao, bakit hindi niyo sinabmit? Umaasa po ang tao, nandun ang pangalan namin pero wala. Ito ang explanation niya. Una, isinabmit po namin pero hindi sa Mapilindo. Wow! Hindi sa Mapilindo. Saan yung sinabmit? Ibig sabihin, pinangunahan nyo yung mga tao, hindi nyo kami tinanong kung saan namin dadalhin yung pangalan namin, kinuhanan nyo kami ng data, ng datos, ng information, pangalan, signature, tapos dinala nyo kung Panginoong Poncio Pilato. Hindi nyo kami sinangguni. Pangalan namin yan, personal namin yan. Hindi nyo kami kinonsulta. Ano yun? Tapos, eto pa. Yung daw Special Order 01 ay delikato. Sabi daw ni ng abogado ni Pilota. Tingnan, kung babasahin mo yung Special Order 01, nakalagay dito is to all Mapilindo 2023 leaders. Through Dato Paduka Odilon-Puga, Secretariat Mapilindo, Coordinating Council Office, KMG 27th floor, Ortigas Center, Mandaluyong City. From Her Majesty Queen Maria Helen Ju Simulan, Binwaginda Ali Abdurrajak, Elizabeth III, and Her Majesty King Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak Sharif Al-Sultan Gamar bin Abdul Ghaffar Jamalul Kiram III. RE, the September 16, 2023 return of power and authority to the King of the Pearl of the Orient Seas and President of the Federal Republic of the Philippine Islands. Date, September 7, 2023. Special Order 01 of the Mapilindo 2023 to reinstate, reinstall, and return into power and authority to His Majesty King Ferdinand Adelino Marcos Aka Rogelio Madrid Abran in September 16, 2023 by virtue of the predecessor of Law 101 and the ownership of the divine and physical sovereignty land and territorial domain of the royal family of the Mapilindo countries, Southeast Asia. So ordered. Nakapirma ang mahal na hari at ang mahal na reyna at ang Secretariat ng Mapilindo, Dato Odi Puga. Ang nakalagay po dito ay reinstate and reinstall the President of the Philippines, real President of the Philippines, dahil hindi naman po na-amyendahan ang 1974 or 1970s Constitution na ang 1987 ngayon ay 1987 ngayon, may nag-chat kasi kaya nagpapatingin ako. Ang 1987 ngayon ng Constitution ay illegal. Okay, alam na natin yun. Huwag na tayo magbulahan. Ngayon sabi ni Ma'am Edina, ganun ba ang mamumuno? Kasi ang sabi doon ng abogado, delikado yan. Tapos, ganun ba ika ang mamumuno? Pugot ulo. Ano, hipon? Hey, kung wala kang kasalanan, ano ang dapat mong ikatakot? Maliwanag na dali lang. May bigla kasing tumawag sa akin doon. Okay, sana tayo. Yung Special Order 01.
Pugot ulo doon kinakatakutan nila. Sa totoo lang, ito maliwanag eh. Sino yung kumukontrol doon? Sino yung takot na mapugutan ng ulo? Siyempre yung may kasalanan. Tapos idadamay nyo kami? Aba, kung kayo may kasalanan mapugutan ng ulo nyo kami idamay, hindi kami takot. Kaya nga namin binabalik sa Apulacay para madisiplina ang bansang Pilipinas eh. Puro kayo mga kurap, wala kayong mga disiplina. Kung meron man kayong dapat katakutan, diyan ang katakutan ninyo. Pero huwag nyo kami damay. Kumbaga, tumalong kayo sa bangit, dinamay nyo pa kami. Walang kaabog-abog, sabihin nyo. Tapos si Dato Edwin, ganyan ba ang turo sa simbahan? Huwag nyo po idamay yung simbahan namin dahil hindi kami tinuturo ng simbahan namin na maging ingot. Marunong po kami, alam namin yung karapatan namin. Kung ang Diyos nga galit sa masama, tinuturo. Kaya nga tayo namumuhay, di ba, ng maayos, may kabanalan, dahil takot tayong gumawa ng masama. Dahil ng utos ng Diyos. Tapos, sasabihin nyo, ganyan ba tinuturo sa inyo? Hindi po kami tinuturoan na maging masama. Tinuturo po kami magpakabuti, magpakatao. Grabe naman kayo. Kung gusto niyo doon, sumulong kayo, walang problema. Kung naging ano lang sana kayo, sabi ko, naging professional na sana kayo eh. Inipon ninyo yung tao nyo, inipon nyo yung tao ni Queen. Ito sana ginawa ninyo. Lahat nung kay Pangino ba? Kay Pilota? O kay Lady Min? O kung kayo naman? Kunin nyo. Huwag nyo kaming isali. Hindi nyo nga kami kinonsulta kung gusto namin o hindi. Andun lang yung pangalan namin. Sinundin nila yung pangalan namin. Inaasahan namin nasa mapilindo, nasa system na, ilalagay na sa system. Wala. Sino sisi namin? Kayo eh. Kayo ang leader namin eh. Tapos kami pa may kasalanan. Sasabihin nyo, kami lang tinutulong. Ano tulong? Hindi ko kami tinutulungan. Ginugulo nyo yung isip namin. Yun ang totoo. Naman, tapos kami pa yung masama. Hindi nyo kasi alam yung nangyayari. Ala kami pakialam kung ano yung alam yung nangyayari. Kasi meron din kami alam na nangyayari. Huwag nyo kami turuan, huwag nyo kami sinasakal, inaano nyo kami, kumbaga minamanupula. May sarili kaming isip, may sarili kaming bait, may sarili kaming amin. Hindi namin pakikialaman yung inyo. Sana naging honest lang kayo, mga kapatid. Ito po, meron po kaming ganitong napag-aralan, na kesyo ganito, ganyan. Kung sino yung kay Queen, ito, dadalhin ko kayo sa Mapilindo. Ganun sana ginawa nyo. Hindi, ginamit nyo yung pangalan ng Mahal na Reyna, kinuha nyo yung mga tao, dinala nyo kung saan. Bakit? Gusto nyo makakuha ng maraming tao. Para kahit na po marami kayong taong makuha, kahit magsama-sama pa kayo, hindi nyo mabubuksan. Alam nyo na yung sinasabi ko, hindi nyo mabubuksan kasi ang hahanapin din dyan ang Mahal na Reyna. Alam nyo naman yan. Tapos, sasabihin niyo pa sa akin, wala kasi akong alam. Ano ba'y alam niyo na hindi ko alam? Bakit ako naninindigan? Kung yung alam ninyo ay hindi ko alam. Alam niyo po kasi, mahirap sa panahon ngayon, masyado kang materialistic. Sino mag-aakala na buhay ka pa bukas? Masyado kang Sino mag-aakala? Di ba? Materialistic tayo masyado, huwag ganun. Kumbaga, andito tayo for the next generation. Kahirap ng ganun. Tingnan nyo yung mga tao. Floating sila ngayon, hindi alam kung sila susuling. Kinuha ko sila, nilagay ko sila sa isang group chat para mayroon pa rin kayong kasama doon, alam ko. Pero nasa sa kanila yon kung sino pipili nyo. May binigyan naman sila. Sabi nga ni Queen, yung gusto magpayakap, yakapin niya. Wala namang itataboy. Okay? Kumbaga dumi lang nila talaga na karapat dapat yung sarili nila na mamili na lang talaga sila ng side. Kasi kahit kapatid ko kung ayaw, hindi ko pipilitin. Ganun po yun. Kaya wag niyo pong
pigilin yung mga tao, sabihin nyo hindi nyo pinigilan. Ano pong ginawa nyo? Ang linaw-linaw ng ginawa nyo. Yung mga pangalan namin binigyan nyo kay Poncio Pilato. Yung pangalan namin dapat binigay ninyo sa Mapilindo Secretariat dahil ang sinusuportahan namin si Queen Helen Abdurrahman, hindi kayo. Anong karapatan nyo? What the heck? Bakit ninyo ginanon? Ha? Ngayon, paano nyo sasagutin yan? Ito po bahala kayo, kung yan pinili nyo, wala kaming pakialam. Basta po, ito masasabi ko, gagamitin ko rin po ang channel ko na to dahil ito kay Queen Helen Abdurrahman. Inspired by Queen Helen Abdurrahman. Sa lahat po ng naniniwala kay Queen Helen Abdurrahman, wag po kayong magkukonekta, kahit ano pang tawag mo dyan sa Bulacan chapter. Sabihin nyo, scammer si Queen. Sino ang maliwanag ng scam? Sige nga po. Sino ang maliwanag na nagmanipulate? Sino ang maliwanag na sumabotahe? Kayo po. Huwag nyo sabihin hindi. Huwag nyo sabihin malinis ang konsensya nyo. Maliwanag na maliwanag po, simpleng-simple. Saan ang pangalan namin? Bakit hindi nyo dinala sa Mapilindo Secretariat? Hinihintay po ni Dato Odi para ilagay sa system. Dahil ang mga ID nyo, yan na ba? Tinan nyo nga itsura. Hindi pa po yan. Kala nyo yan na. Sasabihin ni Ma'am Edina, akong alam. Matatawa lang po ako sa inyo. Kayo pala may alam Bakit nagkaganyan kayo? Sasabihin niyo pa wala akong alam. Sino kayo magsasabi wala akong alam? Baka nga may alam pa ako kaya sa inyo Sabihin niyo baguhan lang ako. Kahit bago nga kayo hindi. Kung mas may alam nga ako sa inyo ano magagawa niyo? Ba't ako maninindigan kung wala akong alam? Kilala ko kung sino sinusundan ko. Kayo, kung kilala niyo sinusundan niyo, hindi kayo magkakaganyan. Kilala niyo lang siya sa pangalan. Pero yung pagkatao niya, yung mas malalim na pagkilala, hindi niyo siya nakilala. Matiling haga si Queen Helen Abdurrahman magsalita. Kaya nga sabi ko, mapalad yung mayroong mata na nakakita, mayroong tenga na nakakarinig dahil hindi lahat may mata na nakakakita at mayroong hindi lahat na may tenga ay nakakarinig. Ganun lang po ibig sabihin nun. Paano po yan? Wala na. Ito na lang po yung huli nating hindi ko na kayo babanatan. Hindi ko na po ugali makipag-away, kaya nga po hindi ako nag-live. Hindi po ako nakikipag-away, ayoko po ng away. May stress lang po ako So, sa totoo lang, hindi po ako panaaway. Nung bata-bata ako, talagang hindi ka taatrasan. Tumalabas ang aking pagiging Gabriela Silang. Hindi ko alam. Basta siguro nga may lahi ako ng mga ganun. Hindi ko alam yung DNA ko, kung saan galing, kung saan ako nagmula. Basta, kung nasa katotohanan ka po kasi, wala ka naman dapat ikatakot. Kahit na Special Order 01, hindi mo dapat katakutan. Pabor pa nga yan sa mga pasaway. Ay, madidisiplina kayo ng mga pasaway. Hindi namin katatakutan. Gusto namin para magkaroon ng disiplina yung mga tao Alam niyo sa simula pa lang, mga claimants na yung humaharang, wala naman sila nagawa hanggang ngayon. Susuportahan niyo pa. Doon na lang kayo. Huwag na kami idamay. Gusto yung tumalon sa bangin, kayo na lang. Hihilahin niyo pa kami. Doon tayo hindi magkakasundo. Bihira naman buhay pabihirang patis. Huwag na kami idamay. Tinamay niyo kasi kami, kaya tayo nagkaroon ng problema. Yun lang po yun. Ganun po kasimple. Hindi po ako nakikipag-away sa inyo. Sa totoo lang. Nanghihinayang ako sa mga tinakbuhan nyo, sa mga pinagpaguran ninyo, pero kayo po yung gumawa. Hindi po kami.
Yung, kapag inaaway niyo pa ako inaaway niyo pa ako dun sa kala naman ni, sino ba yun? Sino ka ba yung pilota na yun? Sino ka ba dun sa na yun? Wala ka naman din mukha. Sabihin mo, nagtatago pa ako. Ikaw din, wala ka naman mukha. Meron lang ako iniingatan, kaya ako nag-iba ng mukha doon. Pero ito ako, hindi ko tinatago mukha ko. Kayo nga nagtatago ng mukha. Yung mga sultan nyo dyan, tinatago nyo yung mukha, puro boses. Ilitaw nyo kung totoo ka. Ang taong totoo, hindi magtatago. Nagtago man ako doon sa page na yung meron akong sariling dahilan. Wala na kayo doon. Hindi ako nagtatago. Alam mo yung pangalan ko, nagdineba ako. Natawa pa nga ako Pero alam ko, di ba si pilota ka? O isa ka sa taga-Bulacan. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung sino pa kayong Poncio Pilato kayo. Sabihin niyo pa, minalima-lim niyo pa yung pangalan. Ano ba? Alam pakialam ko dun. Kahit ba Poncio Pilato ko, Judas Barabas pa yung pangalan niyo Dadama niyo pa yung aral ko sa simbahan. Diyos ko po naman. Hindi po kami tinuturuan na mambalasubas. Alam niyo ba 5 pangwasak? Balasubas, malandi, madaldal, magnanakaw, sinungaling. Buwasan kayo doon. Yun ang mga 5 pangwasak. Sishare ko lang po sa inyo. Meron ba kayo nun? Hindi natin pinag-uusapan dito ang ating pananampalataya. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung katotohanan. Nasabihin na sa katotohanan kayo. Dito tayo sa katotohanan. Yung katotohanan, yung hindi naman namin katotohanan, huwag niyo ipilit sa amin yung katotohanan nyo. Kasi iba yung katotohanan namin, okay? Para wala tayong maging problema. Kasi kaya lang ginawa nyo na. Kaya doon kayo nagka-problema. Ngayon, sagutin niyo yan. Hindi natin alam. Okay? Kayo, pinatawad na namin. Pinatawad na namin kayo, kaya lang, meron kayo pa rin kayong pananagutan. Kasi pag hindi na kayo magpapatawad, hindi kayo makakatulog. Di ba? Pag tagalit ka, may stress ka. Pag may problema ka, meron ka, kumbaga, inuusig ka ng konsensya mo, makakatulog ka ba? Masarap kaya matulog ng walang kagalit, masarap matulog ng walang umuusig na konsensya, malinis ang konsensya mo, di ba? Makakapanalangin ka na wala kang guilt, wala kang ginawang masama sa kapwa mo, wala kang sinaktan na damdamin. Makakatulog ba kayo niyan? Sinaktan yung damdamin namin. Iniwan niyo kami sa ere. Yung mga kapatid na umaasa sa inyo, pinagkatiwalaan kayo, mga leader kayo, na kayo yung maghahatid sa katotohanan. Anong nangyari? Iniwanan niyo sa ere. O, ngayon, sabihin niyo, sabi pa ni alam na Eka yan ng Luzon, Visayas, Eka. Sorry, nervous siya ako May dugo po akong Ilocano at Waray. Nanay ko, mga angkan ko po na Samar. Okay? Borongan, Eastern Samar. Tapos, sabi, Luzon, Visayas ng mga leader, alam na daw niyan. Siyempre, putok na po yan, ginawa rin nyo. Sino pa bang naglilihim dyan? Kalat na yan. Ang tanong, sino sumusuporta sa inyo? Marami ba? O kung marami, bakit ninyo ginamit ang pangalan Queen Helen Abdurrahman? Bakit ninyo ginamit? Marami pala sumusuporta sa inyo. Nangaagaw kayo ng tao. Alam na alam ninyo si Queen Helen Abdurrahman ang sinusuportahan ng mga tao. Ninyo na kayuhan na nagpas SIC. Ngayon sabihin ninyo sumama sa inyo. Di sinama nyo na sana yung gustong sumama. Iniwan ninyo sa Mapilindo yung mga gusto sa Mapilindo. Bakit nyo kinaray-karay dun sa kung kaninong kamay nyo binigay yung mga papel. Tapos sabihin nyo wala kayong gumagawa lang kayo ng mabuti. Ano mabuti dun? Sagutin nyo doon ng buong katapatan, magtanong, sagutin ng katapatan. Anong katapatan doon? Kinuha nyo nga yung mga papel namin, binigay kong kanino, hindi nyo sinabi sa amin. No. Ano masasabi nyo ngayon? Bahala kayo. Basta kami, we're in good hands. Yun ang masasabi ko. Nasa mabuti kaming kamay. Kahit na kami ay, kumbaga Gini-ginyo. Nasa mabuti pa rin po kami kamay. Kayo ewan ko, nasa mabuti pa kayong kamay.
Paano yan? Makakatulog pa kayo yan ng payapa. Masabihin nyo, spiritual, spiritual. Alam nyo ba yung spiritual? Ang spiritual, malalim, malawak. Hindi sabihin pa, ganyan ba tinuturo sa'yo sa simbahan? OMG, hindi po kami tinuturuan na maging balasubas. At hindi kami tinuturuan na, ang bawal po sa amin, gumawa ng masama. Masama ba yung ginagawa kong tumulong? Magsasalita ako para sa mga tao, para sa mga kasama ko, dahil ako din naman po, responsibilidad ko din naman po, meron din po akong cargo dahil ako yung naging way nila para dalhin sila sa sa Bulacan nananahimik yung mga tao loko-loko nyo ng ganyan. Sana alam problema. Nagpakatotoo sana kayo, hindi kayo na personal. Dadamay nyo kami. Sige, ganun na lang po. Pasensyahan na lang. May nasabi ako nakasakit. Nasaktan din po kami Ginidyo nyo kami Diba? Ganun lang po yun. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo huwag kang magdamdam kung ibalik sa'yo. At saka yun naman pong isa dyan para naman pong inagawa ng candy. O parang nang-agaw. Siya nang-agaw ng candy. Nung binawi sa kanya, saka iyak-iyak para magsusumpong sa nanay-tatay niya. Ano ba yan? Alam niyo po, para kayong mga bata, may edad na po tayo. Huwag na po kayo mag-aktang mga bata. Nag-post po ako, yes, kasi karapatan ko yun. Dahil para lang sabihin sa mga tao na ganun yung nangyari. Pero hindi ko para awayin ko kayo doon, hindi ko ugali makipag-away. Sasagutin ko lang talaga dahil post ko yun. Hanggang magko-comment kayo doon, sasagot ako dahil post ko yun. Kailangan lahat ng sabihin doon, mabibigyan ng liwanag. Yun lang po yung purpose ko doon. Hindi ako para makipag-away. Kaya hanggang nagpo-post kayo doon, sasagutin ko. Kung ayaw nyo kayong sagutin ko doon, huwag na kayong mag-comment. Tanggapin nyo na lang at iayos nyo yung sarili nyo. Yun na lang po. Baka sakali pa. Hindi ko kayo pinakikialaman kung anong saan gustong gawin nyo. Wala kami pakialam sa inyo. Ang problema kasi pinakialaman ninyo kami Nag-over kayo Kumbaga dun sa yung tawag doon sa over na gano'n na nag-overtake na kinuha yung kabila. Overshoot ba tawag doon? Kinuha niyo yung linya ng may linya So, simple lang talaga kayo. Mababangga pa kayo doon. Diba? Aksidente kayo doon talaga pag nag-overshoot kayo. Delikado yun. Kasi dito yung ginawa niyo sa amin. Hindi nyo kami nirespeto. Hindi nyo kami nirespeto. Ginawa nyo kami parang mga GG. Hindi nyo kami ginalang sa ginawa ninyo. Hindi nyo isinaalang-alang yung mararamdaman namin sa ginawa ninyo. Kung sana ang ginawa ninyo ay tulad nga ng sinabi ko, respeto kulang kayo sa respeto. Madaldal lang kayo, masalita lang kayo, matamis kayo, wala kayo respeto. Totoo lang po, pasensya na pero wala kayong respeto sa kapwa. Hindi nyo inisip na nararamdaman namin, hindi nyo inisip yung magiging reaction namin. Para bang basta sinipa nyo kami, wala kayong pakialam. Ganun lang po yun. Kaya sorry. Hindi ko rin po gusto na magsalita pero kailangan. Kasi kawawa po yung mga tao na mabibiktima papo ninyo. Tapos gagamitin yung pangalang Queen Helen Abdurrahman. Maggawa na lang po kayo ng sariling pangalan. Ano ba? Kingdom of Bulacan Chapter. Ganun na lang po, mas maganda. Pwede pong lagyan ng ibang pangalan, pero wag na para kasi hindi ko lang po ugali. Basta mag-iba na lang kayo ng ibang pangalan nyo. Bulacan, Kingdom of Bulacan Chapter. Ganun na lang po. Huwag nyo na gamitin ang Queen Helen Abdurrahman, Maharlika Kingdom of Lupasog. Huwag na po. Kingdom of, Bulacan Chapter. Baka sakali pa po. Huwag ng MCOG LSE. Hindi, gagamitin nyo pa yun. May MG naman, oo. Ang konting hiya naman po. Ganun lang. Huwag nyo na gamitin yung MCOG LSE. Kingdom of Bulacan Chapter na lang po. Mas pa. Katanggap-tanggap pa po yun. Ganun lang po Pasensya na. Inuulit ko.
Ginawa ko lang po ito para mabigyan po ng babala ang iba pa makakapanood. Yun lang po, marami pong salamat. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay Maharlika ng God, Lucas of Empire. Mabuhay King Mamay Hasan Abdurrajak. Mabuhay Queen Helen Abdurrajak. Ferdinand Adelio Marcos Sr. Aka Rogelio Madrid Abran. Kung kino-question nyo, bahala kayo, wala kaming pakil. Bye!